Grandma hired me to do a mission na akala ko nung una ay madali lang. She is your biological grandmother. Mahabang kwento kung paanong nangyari, kung bakit napunta ka sa pamilyang yon. Nasilaw ako sa pera at lahat ng nangyayari sa iyo ngayon ay sinisisi ko ang sarili ko. Natakot akong aminin sa iyo ang lahat dahil baka kamuhian mo ko, na baka iwan mo ko. That's why I stayed close to Celine. That moment, she felt remorse. It's true, Celine was my ex. Inampon ako ng parents niya. They give me shelter. Pero nung makilala ko si Grandma, she asked me a favor to help her about you. I decided to shift on her business hanggang sa ibigay niya sa akin ang misyong hanapin ka. Noong una, it was just a mere picture of a 9-year-old girl. But eventually, pinaimbestigahan kita. Madalas akong naglalagi sa mga kasino noon and accidentally found you. Sinamantala ko rin ang pagkakautang ng mga taong umampun sa'yo nung malaman kong pinampapain ka niya sa mga lalaking handang bumili sa'yo. I thought it was so easy hanggang sa maramdaman ko na may iba na akong nararamdaman sa'yo. Mas hinahanap pa kita kaysa sa almusal, tanghalian at hapunan. Corny mang isipin pero yun ang naging mundo ko simula nang dumating ka sa buhay ko, Bianca. You changed me. Bigla na lang hindi ko na nakikita ang sariling gumala at makipag-flirt sa mga babae. You made me do that without you even noticing it. I even asked Grandma na ipaubaya ka niya sa akin, even though I told her na gusto mo ng kalayaan. I told her one of the best solution ay ang matali ka ng tuluyan sa akin, which came so absurd na pumayag naman siya agad. Thankfully, I came home victorious. Pero nakokonsensya pa rin ako sa tuwing tumatawa at ngumingiti ka. I understand that it came even so difficult for Grandma na ipaubaya ka sa akin. Dahil unang-una, hindi pa niya kayang ipakilala ang sarili niya sa'yo, which favors me para tuluyang maging akin ka. Hanggang sa wala na siyang magawa, dahil kailangan na talaga niyang mamili. Ang makasal ka sa akin o aalis ka. Hindi makapaniwala si Bianca. Noong nasa ampunan siya, ay naging napakalaking tanong sa kanya kung sino siya. Pero hinayaan na niya dahil wala namang may alam ng sagot. Pero ngayon na alam na niya ang lahat, bakit hindi naman masakit? Naitanong niya tuloy sa sarili, bakit niya pa kailangang malaman? Sana noon pa lang nung dalhin siya sa pamamahay nito, na isang malaking palaisipan sa kanya kung bakit siya nito dinala doon. Hindi man lang ba nila naisip kung gaano siya nangungulila sa mga magulang niya? Gaano siyang lumaking inapi ng pamilyang umampon sa kanya? Kung ilang beses niya noon tiniis ang gutom at pangmamaltrato ng mga nakapaligid sa kanya. Did she deserve all that? May pamilya pa pala siya. Right there she pondered. Ito yung lalaking pinag-alayan niya ng lahat. Ang rason kung saan pinaniwalaan niyang fairy tale does exist. That she is Cinderella and found her perfect prince. It has nothing to do about that. It has nothing to do with his looks and kung ano man ang meron sa kanya. It's all about honor and integrity. Knowing na may nadamay pang buhay dahil sa mga kasinungalingan nila, saan niya ilulugar ang sarili niya? Bianca, kausapin mo naman ako. Narinig niyang basag ang boses ni Daniel bago yumuko at yumugyog ang braso dahil sa pag-iyak. Alam kong hindi ako naging patas sa'yo. But please, not like this na parang kinamumuhian at kinahihiyang nakilala mo ko. He's the man that whom she loved so much. Pero bakit kahit anong iyak at hingi nito ng sorry, ay wala siya ni isang katiting na awang maramdaman. She is too numb to feel any emotions. Nang tumigil na itong magsalita, ay inayos na niya ang comforter niya. Wala na ang dating Bianca. Hindi naging madali ang unang linggo nang makabalik si Bianca sa mansyon ni Grandma. Dahil na rin sa kagustuhan ng matanda na alagaan siya, ay wala siyang nagawa. Pinagpaubaya na lang niya ang sarili. Kahit na gustong-gusto na niyang lumayas at magpakalayo-layo at magsimula ng panibagong buhay. Pero wala siyang magawa matapos magmakaawa ni Grandma sa harap niya. Nahihirapan siyang tanggapin ang buong katotohanan na siya pala ay isa sa direct heir nito. Pero sa totoo lang, wala siyang pakialam sa kayamanan o sa anumang bagay na maaaring manahin niya sa takdang panahon. Magulo na ang buhay niya para sumabay pa sa anumang gulong nagbabadyang dumating. Higit sa lahat, wala na siyang balak na ituloy ang alinman sa nasimula nila ni Daniel. He's in the past na gusto niyang kalimutan habang buhay. Dahil sa tuwing nakikita at nagmamakaawa ito sa kanya, ay mas naninikip at dumidilim ang sakit na gusto na sana niyang kalimutan. Naninibago din siya sa 3 maids na kinuha nito para sa kanya. Ibang nakatoka sa pagliligo niya.
lalo na nung unang araw na makabalik siya sa mansyon. Nag-iisa siyang naliligo nang maisipan niyang lumusong sa bathtub. Wala naman siyang balak tapusin ang sarili ng mga oras na yon. Kaso hindi niya namalayang, ilang oras na rin pala siyang nakalublob doon. Yun ang araw kung saan may nagbabantay na sa kanya tuwing naliligo. May isa ring maid na nag-aasikaso sa kanya sa mga gamot niya. At pati na rin sa pagkain niya na may nakabantay. Ayawan man niya mga ito ay wala siyang magawa. Hinayaan na lang rin niya ang mga ito. Past 7 p.m., naghahanda na siya sa pagtulog nang hindi niya makita ang paborito niyang damit pantulog. Kaya sinubukan niyang halongkatin ang cabinet niya nang may makapasyang isang plastic na supot. Wala sa sariling napatitig siya sa laman ng plastic. Nakita niya ang 2 pares ng baby socks at mittens. Wala sa sariling napaupo na lamang siya sa kama at unti-unting nanubig ang mga mata. Wala siyang maintindihan sa sobrang hapdi ng puso niya. Iyak lang siya ng iyak hanggang sa nahihirapan na siyang makahinga. Sa ganoong sitwasyon siya naabutan ni Daniel. "Bianca, anong nangyayari?" Anito at agad dinaluhan siya nito. Pansin nito ang hawak niyang gamit ng baby. Unti-unting napaluhod si Daniel. Para sa kanya, sobra-sobrang pasakit na ang idinulot niya kay Bianca. "Bianca, patawarin mo ko." Agad ay niyakap siya nito ng mahigpit. Hindi siya kumibo. Hinayaan na lang niya ito habang impit siyang lumuluha. "Patawarin mo ko sa mga nagawa ko." Garalgal na ang boses ng asawa, punong-puno ng hinagpis at pagdurusa. "Inaamin ko ang mga kasalanan ko, Bianca. Hindi ko makakayang pati ikaw ay mawala rin sa akin. Pakiusap, patawarin mo na ako." Namamaos na ang boses ni Daniel sa pagmamakaawa. Pero ni katiting na awa ay wala siyang maramdaman. "Bitawan mo ko." "Bianca, pakiusap. Anong gagawin ko upang mapatawad mo lang ako?" "Sabi ko, bitawan mo ko." "Mahal na mahal kita, Bianca. Hindi ko kayang nakikita kang gabi-gabing umiiyak ng ganyan. Inaamin ko lahat ng naging kamalian ko. Naging pasaway ako dahil hindi ko kayang harapin ang galit mo. Dahil natatakot akong layuan mo ko. Dahil natatakot akong kamuhian mo ko. Pero Bianca, hindi lang naman ikaw ang nawala ng anak eh. Ako rin. Pareho tayong nagdadalamhati at nasaktan. Patawarin mo na ako, please." Halos nilunok na nito lahat ng pride sa katawan nito para lang mapatawad niya. Sa kabilang banda, napakuyom naman si Bianca dahil sa mga sinabi ni Daniel. Naging manhid nga siguro siya dahil sa hindi niya makuhang patawarin ng asawa. Kinamumuhian niya ito. Kaya hahayaan niya itong magdusa sa kanyang galit. "Hindi na ako to. Ibang Bianca ng kaharap mo. Matagal nang natapos ang buhay ni Bianca." Aniya at buong lakas na kumawala mula sa pagkakayakap ni Daniel. Dali-dali siya nitong niyakap sa binti. "Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Bumalik ka lang sa akin. Mapatawad mo lang ako. Sorry sa lahat ng mga kamalian ko." Doon ay bigla siyang natauhan. Agad siyang napaiyak. Inaakala ba nitong madali lang magpatawad? Maibabalik ba ng sorry mo ang buhay ng anak ko? Kapag nagawa mo yun, saka mo na lang ako balikan. Unti-unti itong napabitiw sa pagkakayakap mula sa binti niya. Hindi niya alam pero gulat, takot at pangamba ang rumihistro sa pagmumukha ni Daniel. Labis na hinagpis ang siyang pinaramdam niya dito sa mga sandaling iyon. Saktong nabitawan siya nito kaya tinalikuran at iniwan na niya ito. She decided na sa kabilang kwarto matulog. Matapos nang naging sagutan nila ni Daniel nung isang araw, ay nararamdaman na niyang hindi na ito madalas makita sa mansyon. Madalas din ay ang mga katulong na lang ang nakakasalamuha niya. Palagay niya, maaaring natanggap na nito ang katotohanang walang patutunguhan ng sitwasyon na meron sila. Kaysa naman dumating sa puntong magkasakitan pa sila. Ayaw niya na itong makausap o makita man lang dahil sapat na sa kanya ang mga panahon na naging masaya sila. Naging masakit man ang paghihiwalay nila, alam niyang magagawa niya ring makalimot o lumimot. Kasalukuyan ay 12:00 na ng madaling araw. Nagising si Bianca dahil sa kumukulong tiyan niya. Nakalimutan niya kasing maghapunan. Naalala niyang ilang beses siyang makaramdam ng katok mula sa labas, mula pa kanina. Pero inignoran niya lang iyon dahil sa antok. Ngayon nga ay napabalikwas siya mula sa pagkakahiga. Kailangan ng sikmura niya ng pagkain. Hindi naman sa ginugutom niya ang sarili, pero nagkataon lang talaga na hindi pa nagugutom ang mga alaga niya sa tiyan ng mga oras na yon. Tansya niya ay tulog na ang lahat ng mga katulong sa mansyon, kaya sasamantalahin niya ang pagkakataon. Ayaw niyang binabantayan ang bawat kilos niya,
kaya madalas distant siya sa mga ito. Pakiramdam niya, ayun ang mas nagpapahirap sa kanyang pag-move on. She successfully managed to go down the stairs. Kahit papaano, nakakaya niya na ang sariling makababa ng hagdan. Hindi katulad nung nakaraan, na kapag nakakakita siya ng matayog na hagdan, ay nanginginig kaagad ang mga tuhod niya. Dahan-dahan bago siya napatingin sa kaliwa niya, kung saan ang daan papuntang kitchen. Napatikom siya sa bibig nang makita ang isang pamilyar na anino. Agad din napunta ang mga mata niya sa isang maliit na baso sa harap nito. Halatang may tama na ito dahil half na ang laman ng bote ang nauubos nito. Agad ay parang natuklaw siya ng ahas. Wala sa isipan niyang magpakita dito. Medyo pinanlalamigan siya at tulirong humarap pabalik ng hagdan. Hindi siya dapat makita ng taong kinamumuhian niya. Bianca, ganoon mo na ba ako pinandidirihan? Walang guni-guning tanong nito sa kanya. Napahinto siya dahil sa mga sinabi nito. Hindi niya maunawaan ang damdamin niya. Parang pinipiga ang puso niya dahil sa klase ng pananalita nito. Aalis na sana siya nang bigla ay hilain siya nito palapit dito at yakapin ng mahigpit mula sa likuran. Nang sandaling iyon, hindi siya nagpumiglas. She never attempt to distance herself. Sa totoo lang, nahihirapan na rin siya. Hirap na siyang umiwas, magmukhang pakialam at walang pakiramdam. Gusto na niyang tapusin ang gusot na namamagitan sa kanila. Bianca, tapusin mo na lang ako. Kung yan ang magpapaalis ng galit at hinagpis mo sa akin. Handa ako, Bianca. Mapatawad mo lang ako. Doon ay hindi na niya napigilan ang pagdaloy ng masaganang luha niya sa kanyang pisngi. Lahat ng sakit at tighati na kinimkim niya ng matagal ay kusang kumawala sa kanya. Lahat ng pagdurusa mula sa sakit ng pagkawala ng anak nila ay hindi na niya kayang kimkimin. Agad ay pinaharap siya nito, pero ayaw niyang salubungin ang mga mata nito. Bianca, kunin mo na lang ang buhay ko para matapos na ang paghihirap ko. Umiiyak na ito dala ng sobrang awa sa sarili. Agad ay napakuyom siya ng kanyang kamao ng mahigpit. Ang sakit sa pakiramdam na kailangan nilang humantong sa ganitong sitwasyon. Paano nga ba sila humantong sa ganitong sitwasyon? Parang pinipiga ngayon ang puso niya. Tahimik siyang tumatangis habang nagmamakaawa si Daniel na kunin niya ang sariling buhay nito, which is hindi naman niya magagawang dungisan ng kamay niya. Tanggap ko na ang katotohanan. Minahal nga siguro kita dahil sa pag-aakalang ikaw ang batang babaeng yun. Ang batang nakilala ko noon. Pero imposibleng maging ikaw yun. Imposibleng maging ikaw si Carol. Agad ay napatingin siya sa pagmumukha nito. Anong kinalaman ni Carol? Anong pinagsasabi niya? Pakiramdam niya ay ibang tao ang kaharap at kausap niya ngayon. Parang tumanda ito ng 10 taon. Nanlalalim ang ilalim ng mga mata at ang mga pisngi nito. Nagkabalbas na rin ito na nagpakurap sa kanya ng matindi dahil malinis si Daniel sa muka. Walang araw na hindi ito nag-aalis ng balbas. Medyo humaba na rin ang buhok nito. Gaano na nga ba sila katagal na ganito? Pinagtutulakan ng sarili na sakta ng isa't isa. Naisip niyang hindi lang siya ang nagdurusa sa pagkawala ng anak nila. Sobra-sobra pa nga siguro ang pighati at paghihirap na pinaranas niya sa asawa. Hindi lang anak ang nawala dito, kundi pati siya. Wala sa loob na napakagat siya sa ibabang labi. Nahihirapan at naninikip ang puso niya sa katotohanang nasaktan niya ito ng husto. Bianca, hindi na kita guguluhin. Pinapangako ko. Huwag mo lang akong kamuhian ng ganyan. Tandaan mo tong mabuti. Mahal na mahal kita. Isang masuyong halik sa noo ang binigay nito. It was so calming and pleasant bago nito iyon tinapos. Paalam, mahal ko. Nito bago siya tinalikuran. Ramdam niya ang pagsikip ng puso niya dahil sa mga huling katagang binitawan bilang pamamaalam nito. Dahan-dahang nagsiunahan sa pagpatak ang mga luha niya. Matapos siyang dampian ito ng mabilisang halik sa noo. Nanginginig ang mga labi niya pati na rin ang tuhod niya. Gustong-gusto na niyang humagulhol sa harap nito, pero ayaw niyang ipakita dito na mahinang-mahina siya. Nang mawala si Daniel sa harapan niya, ay hinayaan na niyang matumba ang sarili sa malamig na sahig. 2 linggo na ang lumipas, magmula nang huling makita at makausap ni Bianca si Daniel. Kahit anong bagay ang gusto niyang gawin, ay paulit-ulit na nagpapakita si Daniel sa utak niya. Lalo na ang sinabi nito tungkol sa bodega, tungkol sa nakaraan niya. Hindi pa siya bukas sa kaalamang, siya nga ang apo ni Grandma na matagal nang hinahanap nito.
May ilang beses na ring hinanap niya si Daniel sa buong mansyon, sa isiping baka nandun lang ito. Pero ni anino nito, wala siyang nakita. Parang pinagsakloban ng langit at lupa si Bianca kung totoo ngang bumitaw na ito sa kanya. Pero di ba ito ang gusto niya? Ang magkalimutan dahil kapag nagkakasama sila ay nakikita nila ang isa't isa at mas lumalalim ang sugat. Huminga siya ng malalim. Naisipan niyang pasyalan ang dating silid nilang mag-asawa dito sa mansyon ni Grandma at nang maglaon ay naging silid nito dahil na rin bumukod na siya ng kwarto. Agad na bumungad sa pagpasok niya ang pamilyar na halimuyak ng pabangong gamit ng asawa. It was so masculine. Tama lang at hindi masakit sa ilong. She missed his scent. Naiisip din niyang ito ang nagligtas sa kanya sa mga umampon sa kanya, sa mga pananakit ng mga ito sa kanya. Hanggang sa maisipan niyang bumalik sa silid niya, magbibihis lang siya dahil kailangan niyang makita si Daniel. May kailangan siyang sabihin sa lalaki. Naglagay siya ng kaunting makeup at nakapustura na siya. Palabas na siya ng main door nang makita ang gwardiya doon. May kausap ito sa walkie-talkie nito, but she ignored. Para sa kanya, walang oras na dapat sayangin. She was about to pass through nang biglang humarang ang lalaki sa daraanan niya. "Good morning po, ma'am. May bibilhin po ba kayo?" Isang maginoong tanong nito sa kanya. Tinanguan lamang niya ang guard na may malaking pangangatawan na nakaglasses. "May pupuntahan lang ako. Sige, nagmamadali kasi ako eh." Pansin niya ang nakakailang na pagkamot nito sa batok, na tila may nakalaang utos na dapat sundin. "Naku ma'am, huwag po pala kayong umalis. Pinagbabawal po kayong umalis. Pasensya na po ma'am, napag-utusan lang po." Nakakunot ang noong humarap siya dito. "Ano? Sinong nag-utos sa'yo? Yung asawa ko ba?" Napatda ang guard. Napamaang ito sandali. Naghahanap ng may isasagot o may pinagtatakpan. Pasensya na po talaga ma'am. Napag-utusan lang ako ng supervisor ko na dito magbantay sa araw na to. Trabaho ko po ang nakasalalay pag umalis po kayo." Sabay ngumiti ito ng alanganin. Sa nakataas na kilay, huminga na lamang siya ng malalim habang tinaas baba ang tingin sa guard. Paano siya lalabas nakagwardya pa lang buong mansyon? Paano niya hahanapin si Daniel? Nagkulong lang sa loob ng silid niya si Bianca buong araw habang pinagmamasdan ng gwardya mula sa bintana niya. Nakapagtatakang may umaalis at pumapasok pa rin na sasakyan. Umaalis ito ng umaga at bumabalik din naman tuwing gabi. Imposible namang sasakyan niyo ng gwardya niya. Napasabunot na lang si Bianca sa buhok niya at nagdesisyong lumipat sa veranda. Naisipan niyang lumanghap ng sariwang hangin bago matulog. She decided to sit down on a large sofa set and comfortably lie down. Hanggang sa napansin niyang gumagawa na pala siya ng mga hugis mula sa mga stars sa kalangitan. Di man niya akalain, pero nagawa niyang makita ang mukha ni Daniel sa mga bituin na yun. Hanggang sa makatulugan na lang niyang tinitingnan ang mga bituin. Hindi niya alam kung dahil ba nais lang talaga niyang makita si Daniel o sadyang nananaginip lamang siya. She heard him. It's him talking to someone, asking if she didn't skip her meal. She blinked twice when she sees him standing in front of her. She saw him, stayed still. Hindi siya nagsalita. Nanatiling nakapikit lang siya dahil mas nangunguna ang antok. She thinks it is one of her mesmerizing dreams about Daniel, kung saan ramdam niya ang dahan-dahang pag-angat niya mula sa malambot na sofa, papunta sa mga braso nito. It was enchanting being held into his muscled arms. She couldn't stop herself smelling him. If it's real, sana gisingin na siya ng kung sino. She wanted to talk to him. Kaso, parang dinuduyan at hinihila talaga siya ng malakas na antok niya. Magkaayos pa kaya silang mag-asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.